Isang mainit na balita dahil ang ating bansa, ang Pilipinas, ay nagsisimula muli ng isang bagong proyekto ng pagsusuri sa enerhiya sa West Philippine Sea na kahit na tumitindi ang ating tensyon laban sa China ay tila baga hindi tayo natitinag sa anumang banta ng China habang tayo ay nag-explore ng enerhiya sa West Philippine Sea. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nasa deadlock tayo ngayon, sabi pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang binibigyang diin ang karapatan ng kanyang bansa na gamitin ang mga yaman sa enerhiya sa kanlurang karagatang Pilipino. Ito'y ayon din sa ulat ng Rappler. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas na ang kanyang bansa ay nagtatrabaho upang malutas ang mga isyu sa pagsusuri sa South China Sea upang magsimula ng mga bagong proyektong pagsusuri sa yaman na tubig na mayaman sa resources upang matugunan ang pangangailangan ng enerhiya ng ating bansa. Si President Marcos Jr. sa isang panayam sa Japanese media noong Sabado, December 16 ay nagsabing ang mga tensyon sa South China Sea ay tumataas kaysa sa bumababa. Sa mga nakaraang buwan, nagbabala na ang mas mapanlabang China ay nagtataglay ng tunay na hamon sa kanyang mga kapitbahay sa Asia. Ang Pilipinas at China ay nagpapatuloy sa mga pag-uusap hinggil sa pagsusuri ng langis at gas sa South China Sea, kung saan nag-aaway-away ang dalawang bansa sa loob ng dekada hinggil sa soberanyang karapatan na mag-develop ng likas na yaman sa estratehikong daang tubig. Subalit napakaliit ng progreso ang mga naganap sa mga usapan. Ito'y ayon din kay PBBM. Ayon sa isang pahayag mula sa kanyang opisina habang siya'y dumadalo sa isang summit sa Tokyo, Japan at ng Association ng Southeast Asian Nations o ASEAN. Nasa deadlock tayo ngayon, sabi ni Pangulong Marcos habang binibigyan diin ang karapatan ng kanyang bansa na gamitin ang mga yaman sa enerhiya sa West Philippine Sea. Sa panahon na nais ng Pilipinas na bawasan ang dependensya nito sa fossil fuel at uling at lumipat sa likidong natural na gas, tinutukoy ng Maynila ang bahagi ng South China Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone nito bilang ang kanlurang karagatang Pilipino o West Philippine Sea. Ang mga pagsisikap na umanap ng legal na paraan upang makipagtulungan sa pagsusuri ng enerhiya ay madalas na nakakabangga at ang mga naunang administrasyon ay iniwan ang mga usaping ito dahil sa mga konstitusyonal na constraints at isyu ng soberanya. Ngunit nagpalitan ng mga akusasyon ang Maynila at Beijing hinggil sa banggaan ng kanilang mga sasakyang pandagat malapit sa isang isinapantang alon sa South China Sea habang tumadami ang tensyon sa mga hinihingi na mahalagang daang tubig. Bukod sa Pilipinas, ang miyembro ng ASEAN na Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei ay nagmamay-ari ng bahagi ng South China Sea na kine-question din ng China na inaangkin nito ang halos lahat ng dagat, 100 daan para sa higit sa $3 trillion na halaga ng taunang kalakalang pandagat. Noong 2016, sinabi ng Permanent Court of Arbitration na walang legal na batayan ang mga hinihingi ng China. Isang pasya na sinusuporta ng Estados Unidos ngunit tinatanggihan ng Beijing. Ako'y natatakot na kailangan nating sabihin na ang mga tensyon ay mas tumataas kaysa sa bumababa sa mga nakalipas na mga buwan o mga taon. Ito'y ayon din sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya nga naman, ito'y isang malaking hamon para sa ating bansa sa pag-explore sa West Philippine Sea. Ngunit ganoon pa man ay hindi natitinag ang ating bansa na ginagawa nito ang lahat ng kakayahan nito upang sa ganun ay ma-explore natin ang karapatan ng Pilipinas na pagmamay-ari niya upang masolusyonan ang problema ng ating bansa na kahit na tumitindi ang pag-escalate ng tensyon ng China, masasabi natin na ang Pilipinas ngayon ay may tapang at hindi basta-basta nabubuli na dahil sa mga tumitinding mga alyansa natin sa ibang malalakas na mga bansa katulad na lamang ng Japan at United States of America na full support sila sa lahat ng mga plano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit nawa ay hindi na mag-escalate pa sa mas matinding tensyon ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa laban sa China dahil nakakatakot ang ating hinaharap kung ito ay mangyayari. Roma 8 verse 28-29. Alam natin
na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaibigan, nais ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magkaroon ng tunay na pag-ibig sa Kanya sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kagustuhan at mga utos, at ibibigay Niya ang lahat ng suporta at pag-iingat sa atin dahil tayo ay nagpasakop sa gobyerno ng Diyos at hindi sa gobyerno ng Satanas na pwede ang lahat ng kasalanan. Nawa, tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. Magpasakop tayo sa ating Panginoon Hesus habang maaga pa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang nag-aalaga sa amin. Ipinapaalala niyo po sa amin, Panginoon, na ang inyo pong pag-ibig sa amin ay talaga namang wagas at walang hanggan. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng tunay din na pag-ibig sa inyo sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong mga kagustuhan at mga utos. At nawa, Panginoon, magkaroon ng peace of mind ang aming pagkatao habang hindi po namin nakikita kung ano po ang mangyayari sa hinaharap, lalong higit sa mga tumitinding tensyon sa pagitan ng mga bansa. Panginoon, iligtas ang inyong bayan at tulungan kami. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.